Ang alat! Asin ang nagamit mo at hindi asukal. Di bale, gagawan na lang kita ng bagong gatas mo. Salamat po. Pero Lo, saan po ba galing ang asin at ganyan siya? Sige, maupo ka po. Ipaliliwanag ko sa'yo habang nagtitimpla ako. Oh, kayo rin, class. Saan galing ang asin? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Iskali 57. Salamat sa suggestion mo. And hello sa mga Pinoy dyan sa California. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na halos araw-araw nating ginagamit. Ang asin. Yung maliit na kristal na kapag nakalimutan mong ilagay sa ulam, biglang parang may kulang sa buhay. Subukan mong kumain ng pritong itlog na walang asin. Para kang nanonood ng pelikulang walang sound effects may nangyayari. Pero parang kulang sa drama. Pero kung tatanungin kita, saan ba talaga nang galing ang asin? Ano ba talaga ang asin? Sa agham, ang karaniwang asin na ginagamit natin sa pagkain ay sodium chloride. Isang mineral na binubuo ng dalawang element, sodium at chlorine. Kapag nagsama ang dalawang ito sa tamang kondisyon, bumubuo sila ng maliliit na kristal na kilala natin bilang asin. Pero hindi ito basta gawa sa factory. Natural tong nabubuo sa kalikasan. At karamihan ng asin sa mundo ay may iisang pinanggalingan, ang dagat. Ngayon, baka itanong ninyo, Professor, bakit maalat ang dagat kung puro tubig lang naman yon? Magandang tanong. Ang sagot ay nagsimula bilyong taon na ang nakalipas noong bata pa ang planeta natin. Habang umuulan sa lupa, ang tubig ulan ay dumadaloy sa mga bundok at bato. Unti-unti nitong hinihigop ang mga mineral mula sa mga bato, kasama na ang sodium at chlorine. Ang mga mineral na ito ay dinadala ng mga ilog papunta sa karagatan. At dahil ang dagat ay parang malaking imbakan, naiipon doon ang mga mineral sa loob ng milyon-milyong taon. Ngayon, kapag ang tubig dagat ay sumingaw dahil sa init ng araw, nawawala ang tubig, pero naiiwan ang asin. Sea salt, asin mula sa dagat. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming lugar sa mundo, kasama na ang Pilipinas, may tinatawag na salt farms o mga asinan. Ang proseso ay simple pero matalino. Kinokolekta ang tubig dagat at inilalagay sa malalawak at pantay na lugar. Doon ito pinapaarawan hanggang sa mag-evaporate ang tubig. Kapag natuyo na ang tubig, makikita mo ang mga kristal ng asin na naiwan. Iyan ang tinatawag nating sea salt. Sa ibang lugar, ginagawa pa rin ito sa paraang halos hindi nagbago sa loob ng daan-daang taon. Ngayon, class, may mas nakakatuwang twist sa kwento. Hindi lahat ng asin sa mundo ay galing sa kasalukuyang dagat. Ang iba ay galing sa mga sinaunang karagatan na matagal nang nawala. Imagine ninyo ito, milyon-milyong taon na ang nakalipas, may mga dagat at lawa na kalaunan ay natuyo dahil sa pagbabago ng klima o paggalaw ng lupa. Kapag natuyo ang tubig, naiwan ang napakakapal na layer ng asin sa ilalim ng lupa. Sa paglipas ng panahon, natabunan ito ng lupa at bato hanggang sa maging rock salt deposits. At ngayon, hinuhukay ito ng mga minero sa tinatawag na salt mine. Ngayon,
Baka iniisip ninyo, Professor, pampalasa lang naman ang asin. Bakit parang napakalaking deal nito? Class! Napakahalaga ng asin sa kasaysayan ng tao. Bago na imbento ang refrigerator, ang asin ang pangunahing paraan para mapanatili ang pagkain. Sa kasalukuyan, napakadali ng bumili ng asin. Nasa bawat grocery, tindahan, at kusina. Pero ang ginagamit natin ngayon ay kadalasang refined salt. Pinoproseso upang maging mas pino at mas pantay ang kristal. Minsan dinagdagan pa ito ng iodine, isang nutrient na mahalaga sa kalusugan ng thyroid. Kaya kung makikita ninyo ang label na iodized salt, hindi lang yon pampalasa, may health purpose din. Ngayon, class, heto ang nakakatuwang bahagi. Ang maliit na butil ng asin na inilalagay natin sa pagkain ay produkto ng milyon-milyong taon ng geological history. Ang ilan dito ay dating tubig dagat. Ang iba ay mula sa sinaunang karagatan na matagal nang nawala. Ang iba naman ay galing sa maalat na tubig sa ilalim ng lupa. Sa madaling salita, ang asin ay hindi lang rekado. Ito ay mineral na may kasamang kwento ng ulan, ilog, dagat at mahabang kasaysayan ng ating planeta. Kaya kung susumahin natin ang ating leksyon ngayong araw, ang asin na ginagamit natin ay sodium chloride, isang natural na mineral. Karamihan sa asin sa mundo ay nagmumula sa tubig dagat, kung saan pinapa-evaporate ang tubig para maiwan ang kristal ng asin. Ang iba naman ay hinuhukay mula sa rock salt deposits na nabuo mula sa mga sinaunang dagat na natuyo milyon-milyong taon na ang nakalipas. Kaya sa susunod na magbudbud ka ng asin sa ulam, tandaan mo, ang hawak mo ay hindi lang pampalasa. Ito ay kristal na naglakbay mula sa dagat. Tumawid sa milyon-milyong taon ng kasaysayan at napunta sa hapagkainan mo. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.